Ako si Tala, 34 na taong gulang. Ilang linggo na ang nakalipas, nagising ako sa isang recovery room na may 6 na pulgadang tahi sa aking likod at kulang ng isang bato. Hindi ako na-aksidente. Walang tumor, wala ring anumang dahilan para maoperahan. Nang tanungin ko ang doktor kung anong nangyari, binigyan niya ako ng isang consent form. Ang linyang para sa pirma ng pasyente ay bakante. Ngunit ang linyang para sa guardian o legal na kinatawan ay may pirma ng aking ina. 34 na taon na ako. Wala akong guardian. Makalipas ang 2 oras, isang detektib ang pumasok sa aking silid at nagtanong ng isang bagay. Alam mo ba kung nasaan ang bato mo? Alam ko. Nasa loob ito ng aking kuya. 2 palapag sa ibaba ko sa parehong ospital. Bago ko isalaysay kung paano ako humantong dito, paki-like at subscribe muna. Ngunit gawin mo lang ito kung talagang gusto mong marinig ang kwentong ito. At kung nanonood ka, ipaalam mo kung taga saan ka at anong oras na dyan. Gusto kong malaman kung sino ang nakikinig. Ngayon, ibabalik ko kayo sa nakalipas na 2 buwan, ang araw na na-diagnose ang aking kuya na may end-stage kidney failure. Ang pamilya namin ay laging sumusunod sa isang hindi nakasulat na batas. Laging una si Mateo. Ang tatay ko, si Gerardo Reyes, ay nagpatakbo ng isang hardware store sa aming maliit na bayan sa Laguna sa loob ng 35 taon bago nagretiro. Siya ang uri ng tao na naniniwalang maayos ang mundo hanggat alam ng bawat isa ang kanilang lugar. Ang mga lalaki ang nagbibigay, ang mga babae ang sumusuporta, at ang mga anak na lalaki ang nagdadala ng apelyido ng pamilya. Ang nanay ko, si Luz Viminda, ay hindi kailanman nagtrabaho sa labas ng bahay. Ang buong pagkatao niya ay umiikot sa pagiging asawa ni Gerardo at ina ni Mateo. Pansinin ninyo, hindi ko sinabing at ina ni Tala. Dahil sa aming pamilya, lagi lang akong panghuli, isang suportang karakter sa kwento ng iba. Si Mateo ay 38 taong gulang. Marunong siyang mambola kung kailan niya gusto, nang ibig sabihin ay kung may kailangan siya. Sa nakalipas na 15 taon, 6 na beses na siyang nagpalit ng trabaho at wala siyang kinagalan ng higit sa 2 taon. Bawat pagkigo ay may kasamang dahilan. Ang ekonomiya, masamang boss, o malas. At sa bawat pagkakataon, laging nandoon ang mga magulang ko para sagipin siya. Ako naman, pinag-aral ko ang sarili ko sa kolehiyo ng nursing, nag-double shift ng maraming taon, at nag-ipon ng bawat sentimo hanggang sa makabili ako ng sarili kong maliit na apartment sa Makati. Hindi ito magarbo, pero akin ito. Ang aking nursing certification ay nakasabit sa dingding katabi ng isang halaman na milagrong nabubuhay pa rin sa kabila ng aking schedule. Nung nakaraang Noche Buena, umuwi ako dala ang balita tungkol sa promotion ko bilang operating room nurse supervisor. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Sa pagkakataong yun, akala ko ay magiging proud din sila. Tumingala ang tatay ko mula sa kanyang plato at nagtanong, "Darating ba si Mateo ngayong taon?" Yan na yun. Yun ang selebrasyon ko. May isa pa kayong dapat malaman tungkol sa akin. Ako lang ang tanging tao sa pamilya namin na may O-negative na dugo. Ang universal donor. Nabanggit ito ng nanay ko noong 17 taong gulang pa lang ako. "Mabuti na lang at nandoon si Tala," sabi niya. Kaya niyang magbigay ng dugo sa kahit kanino. Hindi ko yan masyadong pinansin noon. Dapat pala ay nag-ingat na ako. 6 na linggo bago ko nawala ang aking bato, tumunog ang telepono ko ng 2:00 ng madaling araw. Ang nanay ko yon at umiiyak siya. Hindi iyong mahinihin na iyak na ginagamit niya kapag humihingi siya ng simpatya. Ito ay totoo at masakit.
Si Mateo, sabi niya. Nasa ospital siya. Humihinto na ang mga bato niya. Nagmaneho ako ng 3 oras sa dilim para makarating doon. Anuman ang aming nakaraan, kapatid ko pa rin siya. Ang diagnosis ay malala. End-stage renal disease. Ang parehong bato niya ay halos patay na. Ang sanhi? 15 taon ng matinding pag-inom ng alak. Ang uri ng pag-inom na laging binabalewala ng mga magulang ko bilang pagpapalipas lang ng stress o isang yugto lang ng buhay. Ang yugtong yon ang sumira sa kanyang mga organo. Nang pumasok ako sa kanyang silid, mukhang kulay abo si Mateo. Tila lumiit, sa kabila ng pagiging paboritong anak na laging masigla noon. May mga tubo na nakakabit sa kanya sa isang dialysis machine na gumagawa ng trabahong hindi na kaya ng kanyang katawan. Sa kanyang pulso, napansin ko ang isang Rolex. Peke, alam ko. Pero mukhang mahal. Isang regalo sa sarili, gamit ang perang ipinahiram ng aming mga magulang. Nakatayo ang tatay ko sa paanan ng kama, na parang isang general na nagmamasid sa larangan ng digmaan. Sabi ng mga doktor, kailangan niya ng transplant sa loob ng 3 buwan. Sabi niya, hindi na siya aabot. 3 buwan. Ang waiting list para sa transplant ay umaabot ng 5 hanggang 7 taon. Hawak ng nanay ko ang kanyang rosaryo. Ang mga labi ay gumagalaw sa tahimik na panalangin. Tumingin siya sa akin, pagkatapos kay Mateo, at muli sa akin. May malamig na pakiramdam na gumapang sa dibdib ko. Ang paraan ng pagtingin nila sa akin ay hindi pag-aalala. Ito ay pagkalkula. Ang titig ng tatay ko ay nanatili sa akin ng matagal bago bumalik kay Mateo. Wala siyang sinabi. Hindi na kailangan. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang pagbabago. Parang tinatasa ako, sinusukat, na tila hindi na ako kanyang anak. Ako ay isa ng imbentaryo. 1 linggo matapos ang diagnosis, inimbita ako ng nanay ko para magapunan. Family meeting ang tawag niya rito, para pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Nagmaneho ako papunta sa kanilang bahay. Ang parehong bahay na kinalakihan ko. Walang nagbago. Ang parehong mesang gawa sa Nara, ang parehong aparador ng mga mamahaling plato na hindi namin ginagamit, ang parehong litrato ng pagkapanalo ni Mateo sa football noong high school sa ibabaw ng fireplace. Walang litrato ko kahit saan. Naupo kami para kumain ng adobong baka. Kinuha ng tatay ko ang kanyang upuan sa kabisera ng mesa at tumikhim. Nagsaliksik ako, sabi niya, habang hinihiwa ang karne nang hindi tumitingin sa akin. Masyadong mahaba ang listahan para sa transplant. Napakahaba. Karamihan sa mga tao ay hindi na umaabot. Pinunasan ng nanay ko ang kanyang mga mata gamit ang napkin. Kung sana ay may ibang paraan. Kung sana ay may kapamilya na compatible. Hinayaan niyang bitayin ang pangungusap na iyon, tila isang kawit na nakalubog sa tubig. Nagpatuloy ako sa pagkain. Alam ko ang ginagawa nila. Gusto ko lang makita kung hanggang saan nila ito dadalhin. Tala, sabi ng tatay ko, sa wakas ay tumingin sa aking mga mata. O negative ka. Universal donor. Bihira yan. Espesyal. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya akong espesyal. Hindi kami nagtatanong, dagdag niya agad. Nag-iisip lang kami ng malakas. Nanatiling tahimik si Mateo sa buong hapunan. Nakatingin siya sa kanyang telepono, may binabasa, at mabilis na nag-type ng mensahe. Nang tumayo ako para iligpit ang mga plato, nasilip ko ang kanyang screen bago niya ito naitago. Isang text sa tatay ko. Pinag-iisipan na niya. Hindi ko ito pinag-iisipan, pero hindi pa nila alam yun. Nagpaalam ako
Nagmaneho pa uwi at sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na ang sarili kong pamilya, ang sarili kong dugo at laman ay hindi naman siguro aasa na ibibigay ko ang isang organ ko nang hindi man lang nagtatanong. Mali ako. Ilang araw matapos ang hapunang yon, hiniling kong makausap ang aking mga magulang nang kaming tatlo lang. Naupo kami sa kanilang sala. Pinag-isipan ko na, sabi ko. At ang sagot ay hindi. Ang katahimikang sumunod ay tila may bigat. Nalunot ang mukha ng nanay ko. Hindi? Anong ibig mong sabihin na hindi? Ibig kong sabihin, hindi ako magdodonate ng bato kay Mateo. Naggangit-nangit ang bagang ng tatay ko. At bakit naman hindi? Inhanda ko ang sarili ko rito. Dahil kailangan ko ang 2 bato ko para sa sarili kong kalusugan sa hinaharap. Dahil ang pag-donate ng bato ay may mga totoong panganib. Impeksyon, talamak na sakit, at pagbaba ng function ng bato. At dahil ang kondisyon ni Mateo ay resulta ng mga desisyong ginawa niya, mga desisyong hinayaan ninyong mangyari sa loob ng 15 taon. Ang pagsabog ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Hahayaan mo na lang mamatay ang kuya mo? Hinampas ng tatay ko ang kanyang palad sa upuan. Ang sarili mong kadugo, para sa ano? Dahil sa galit? Umiiyak na ang nanay ko ngayon. Iyong madramang iyak. Pinalaki kita, Tala. Pinakain kita, dinamitan, binigyan ng bubong sa itaas ng iyong ulo, at ganito mo ako babayaran? Tumayo ako. Ang katawan ko ay hindi isang repayment plan. Lumabas ako papunta sa aking sasakyan at naupo sa loob ng 1 minuto bago pinaandar ang makina. Akala ko tapos na. Akala ko magagalit lang sila sandali tapos tatanggapin din nila. Paglabas ko sa highway, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa isang numerong hindi ko kilala. Pagsisisihan mo ito. Sinabi ko sa sarili ko na maling numero lang yun. Pero hindi ako naniwala. Ang mga linggong sumunod ay tahimik na dapat sana ay naging babala sa akin. Una, tinanggal ako sa family group chat. Walang anunsyo, walang paliwanag. Bigla na lang hindi ko na makita ang mga mensahe mula sa mga taong kilala ko na buong buhay ko. Pagkatapos, isang katrabaho, si Jessa mula sa radiology, ang huminto sa akin sa hallway. Uy, nakapagtataka ito. Pero alam mo bang may tumawag sa ospital na nagtatanong tungkol sa iyo? Kinabahan ako. Anong tinanong nila? Tungkol daw sa mental health mo. Kung nagpapakita ka raw ng kakaibang ugali. Pumunta ako sa HR ng hapong yon. Ang manager, isang babaeng naggangalang Perla, ang nagkumpirma nito. May tumawag at nagsabing may problema ka sa mental health na nakakaapekto sa trabaho mo, sabi niya. Anonymous na tumawag. Kailangan namin itala ito, pero wala naman kaming nakikitang issue. Gayunpaman, may gusto ka bang sabihin sa amin? Sabi ko ay wala. Pero alam ko kung sino ang tumawag. Nung weekend na yon, dinalaw ko ang nanay ko. Nasa mesa siya sa kusina at may binabasa sa laptop. Nang makita niya ako, mabilis niya itong isinara. Tinitingnan ko lang ang mga email ko, sabi niya ng mabilis. Pero nakita ko ito. Ang subject line ng binabasa niya, Plan B Timeline. Anong Plan B? Tanong ko. Tumawa siya ng pilit. Wala, mga gamit sa trabaho. Hindi nagtatrabaho ang nanay ko. Dapat ay nagpumilit pa ako. Dapat ay humingi ako ng sagot. Sa halip, hinayaan ko siyang ipagtimpla ako ng kape at magpanggap na normal ang lahat. Sinusubukan ko pa ring maniwala sa kabutihan nila. Iyon ang pagkakamali ko. Nalaman ko kung anong ibig sabihin ng Plan B kinalaunan. Matapos ang operasyon,
Matapos ang investigasyon, matapos gumuho ang lahat, ito ang nabuo ng NBI. 3 araw matapos kong tumanggi, nagmaneho ang tatay ko ng 45 minuto papunta sa isang eksklusibong golf club. Nakipagkita siya kay Dr. Hernando Mercado, isang transplant surgeon na kasama niya sa golf sa loob ng 20 taon. Naglakad sila habang ipinaliliwanag ng tatay ko ang sitwasyon. Ang anak ko ay may mga issue sa mental health, sabi niya. Ayon sa testimonya ni Dr. Mercado, kalmado ang tatay ko, makatwiran at tila nakikiramay pa. Hindi naman malala, pero sapat na para hindi siya makagawa ng malalaking desisyong medical para sa sarili niya. Ang pamilya ang may informal guardianship. Kailangan naming ituloy ang transplant at hindi siya makakapag-consent para sa sarili niya. Nagbigay ng babala si Dr. Mercado. Ang pag-donate ng organ ay nangangailangan ng isang independent advocate, mga psychological evaluation, at ethics committee review. Inhanda na ito ng tatay ko. Ang Riverside ay isang pribadong surgical center. Hindi ito isang malaking sistema ng ospital. Sabi ni Dr. Mercado, ako ang may hawak ng transplant program. Ako ang advocate, ang psych eval, at ang ethics review. Kaya ko itong pabilisin. Ang ibig ning sabihin ay, kaya niyang laktawan ang lahat. Nagtanong ang tatay ko kung magkano ang kailangan. Sinabi ni Dr. Mercado ang presyo. 2.5 milyong piso sa kanyang personal na foundation at isang garantiya na kung may magkamali, si Gerardo ang kukuha ng buong responsibilidad. Nagkamayan sila sa 18 hole. Nag-abot ang tatay ko ng tseke na 2.5 milyong piso. Itinakda ang petsa. Simple lang ang plano. Dalhin ako sa ibang ospital kung saan walang nakakilala sa akin, patulugin ako bago ako makapagtanong, at isagawa ang operasyon. Pagising ko, tapos na ang lahat. Anak lang siya, sabi raw ng tatay ko. Wala siyang asawa, walang anak. Para saan pa ang 2 bato niya? Dapat siyang magpasalamat na matutulungan niya ang kuya niya. Ito ang ginagawa ng pamilya. Nalaman ko kinalaunan na hindi pa ito ang unang pagkakataon. 10 taon na ang nakalipas nang magkaroon si Mateo ng unang issue sa kalusugan sa atay. Nagtanong na ang tatay ko kung pwedeng kumuha ng bahagi ng atay mula sa isang kapamilya nang walang buong consent. Sinabi ni Dr. Mercado na hindi noon. Pero ngayon, pumayag na siya. 2 linggo matapos akong tumanggi, tumawag ang nanay ko. Umiiyak siya. Pero malambot ang boses na yon. Ang boses na ginagamit niya kapag humihingi ng tawad. Marami akong naisip, sabi niya. Tungkol sa kung paano natapos ang usapan natin. Hindi yun tama. Tala, anak kita. Anuman ang mangyari kay Mateo, anak pa rin kita. Gusto ko siyang paniwalaan. Diyos ko, gustong gusto ko. Nag-usap kami ng tatay mo, patuloy niya. Gusto namin ayusin ang lahat. Nag-schedule kami ng family check-up sa isang clinic sa labas ng lungsod. Sama-sama tayong lahat. Isang bagong simula. Parang may mali. Ang timing, ang tamis ng boses. Pero ang 3 linggo ng pananahimik ay nagpahina sa akin. At may isa pa, isang bagay na nahihiya akong aminin. Isang bahagi sa akin ang gusto pa ring maniwala. Gusto ko pa ring maging ang nanay ko, ang taong kailangan ko sa buong buhay ko. Sabi ng bahaging yun, baka natauhan na sila. Baka ito ang paraan nila ng paghingi ng tawad. Alam ko na ngayon na ang pag-asa ay maaring maging isang bitag, pero noon ay hindi ko ito nakita. Check up lang? Tanong ko.
Check up lang at baka mag-lunch tayo pagkatapos. Sige na, Tala. Pumayag ako. Sa araw ng appointment, nagmaneho ako papunta sa Riverside Medical Center, isang pribadong surgical facility na halos 1 oras ang layo mula sa Maynila. Hindi ito typical na ospital. Isa itong boutique clinic para sa mga taong may kayang magbayad para sa diskresyon. Ang uri ng lugar na may marmol na sahig at sariwang bulaklak sa lobby. Ang uri ng lugar kung saan ang mayayaman ay pumupunta para sa mga operasyong ayaw nilang lumabas sa kanilang regular medical records. Nalaman ko kinalaunan na ang Riverside ay nagpapatakbo sa labas ng mga pangunahing network ng ospital. Walang kaugnayan sa mga universidad at walang mandatory reporting sa mga regional transplant coordinators. Tinulungan ni Dr. Mercado na itatag ang kanilang transplant program na nangangahulugang siya rin ang sumulat ng mga protocol ng pang-angasyiwa o ang kakulangan nito. Pero habang nakatayo sa lobby na yon, wala akong alam sa lahat ng ito. Nakita ko lang ang marmol, ang mga bulaklak, at ang mga profesional na ngiti. Sinalubong ako ng nanay ko sa parking lot. Pumasok kaming magkasama. Nag-sign in ako sa reception at may kakaibang nangyari. Pangalan ko lang ang tinawag ng nurse. Reyes. Tala Reyes. Tumingin ako sa paligid. Wala roon ang tatay ko. Wala rin si Mateo. Maliliit lang sila, sabi ng nanay ko. Sige na, mauna ka na. Susunod sila. Sinundan ko ang nurse sa isang mahabang koridor. Hindi ko nakita ang tatay ko na nakatayo sa labas ng bintana habang pinapanood akong mawala sa loob ng mga pinto. Hindi ko siya nakitang tumango sa isang tao sa loob. Pumasok ako sa silid na yon nang may tiwala sa aking ina. Hindi ko sana ginawa. Ang silid ng pagsusuri ay malamig. Isang nurse ang nag-abot sa akin ng paper gown at isang baso ng tubig. Magpalit ka rito. Kailangan namin kumuha ng blood samples bago ka makita ng doktor. Inumin mo muna ito. Nakakatulong ito sa pagkuha ng dugo. Tiningnan ko ang baso. May babalang kumislap sa isip ko. Isa akong operating room nurse. Alam ko ang mga procedure at parang may mali rito. Pero nakangiti ang nurse. Malinis ang silid. Ang nanay ko ay nasa waiting area. Ano bang kinatatakutan ko? Nalalasunin ako ng sarili kong pamilya? Ang isipang yon ay tila katawa-tawa, kaya iniinom ko ito. Iyon ang tungkol sa tiwala. Kahit basag na ito, kahit bawat senyales ay tumuturo sa panganib, may bahagi pa rin sa atin na gustong maniwala na ligtas tayo sa piling ng mga taong nagpalaki sa atin. Hindi ako ligtas. Kumuha ang nurse ng 3 vial ng dugo. Standard lang. Pagkatapos ay umalis siya at naghintay ako. Ang silid ay nagsimulang gumiwang. Isang lambot sa gilid ng aking paningin. Ang mga fluorescent light sa itaas ay tila tumitibok. Mabigat ang aking mga kamay. May mali. Sinubukan kong tumayo at muntik ng matumba. Hindi sumusunod ang aking mga binti. Ang aking mga iniisip ay nagiging tila bulak. Ang tubig. May inilagay sila sa tubig. Inabot ko ang aking telepono sa upuan sa tabi ko. Hindi na ito mahawakan ng aking mga daliri. Lumabo ang screen. Bumukas ang pinto. Sa gitna ng kalabuan, nakita ko siya. Ang tatay ko na nakatayo sa hallway. Ang mukha niya ay walang emosyon. Hindi galit, hindi malungkot. Determinado lang. Parang isang taong tinatapos ang isang gawaing matagal na niyang ipinagpapaliban. Tumango siya sa isang taong hindi ko makita. Ang nurse na nagbigay sa akin ng tubig ay muling pumasok. Hindi na siya mukhang kinakabahan. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at sanay na.
Ginawa na niya ito dati. Nalaman ko ang pangalan niya kinalaunan, si Patricia Vance. 12 taon na siyang nagtatrabaho kay Dr. Mercado. Siya ang nakasaksi sa pirma ng aking ina sa consent form. Siya rin ang naglagay ng pampatulog sa aking tubig, na tamang-tama ang timing para hindi na ako makatanggi kapag kailangan na ang aking consent. Isang doktor ang lumapit sa akin. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Hindi mo na maalala ang alinman dito." Sinubukan kong sumigaw. Hindi gumalaw ang aking bibig. Ang huling nakita ko bago ang kadiliman ay ang pantalikod ng aking tatay. Naglakad siya palayo na parang isang taong gumawa lang ng dapat gawin. Ang isasalaysay ko sa inyo ngayon ay nagmula sa investigasyon, mula sa mga deposition at medical records. Ang operasyon ay tumagal ng 4 na oras. Si Dr. Hernando Mercado ay gumawa ng 6 na pulgadang hiwa sa aking ibabang likod sa kaliwa. Inihiwalay niya ang kalamnan, inilipat ang mga organo, at maingat na kinuha ang aking kaliwang bato. Malusog, maayos ang function, at akin. Sa operating notes, isinulat niya, "Living donor nephrectomy. Donor consent obtained via legal guardian due to documented cognitive impairment. Independent evaluation waived per family request." Ang mga papeles ay maayos. Isang palsipikadong psychological evaluation, isang peking ethics committee approval na pirmado mismo ni Dr. Mercado bilang chair, isang donor advocate form na may pirma ni Patricia Vance na nagsasabing nakausap niya ako ng pribado. Wala roon ang totoo, pero mukhang totoo. Habang nasa mesa ako, walang malay at hinihiwa. Ang aking bato ay dinala sa isa pang operating room. Nakahanda na si Mateo, naghihintay. Sa family waiting area, magkasamang nakaupo ang aking mga magulang. Ang tatay ko ay nagbabasa ng diaryo. Ang nanay ko ay hawak ang kanyang rosaryo. Kinalaunan, sasabihin niya sa mga investigador na nagdarasal siya para sa tagumpay ng buong pamilya. Hindi siya nagdarasal para sa kaligtasan ko. Hindi siya humihingi ng tawad sa Diyos. Nagpapasalamat siya. Nagpapasalamat siya na nakahanap sila ng paraan para iligtas ang kanilang anak. Ang totoong anak. Ang mahalaga. Gamit ang mga bahaging kinuha mula sa isa pa. Sa ganap na 3:47 ng gabi, tinahi ni Dr. Mercado ang aking sugat. Sa ganap na 4:12 ng gabi, nagsimulang gumana ang aking bato sa loob ng katawan ng aking kuya. Sa ganap na 6:30 ng gabi, umalis ang aking mga magulang sa ospital nang magkahawak kamay. Huminto sila para maghapunan pa uwi. Nag-celebrate gamit ang alak. Samantala, nakahiga akong mag-isa sa recovery room, may mga tahi at ninakawan ng laman. Hindi nila ako dinalaw ng gabing yun. Hindi na kailangan. Nakuha na nila ang pakay nila. Nagising ako sa sakit. Hindi ito ang sakit ng hangover o hapdi ng isang hiwa. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mali. Parang sumisigaw ang katawan ko sa akin sa isang wikang hindi ko maintindihan. Bumukas ang mga mata ko sa puting kisame, fluorescent lights, at ang ritmo ng mga monitor. Isang recovery room. Sinubukan kong maupo at napasinghap ako. May sakit na sumabog sa aking ibabang likod. Ang kamay ko ay lumipad sa pinagmulan ng sakit at nakakita ng mga bendahe, makapal na gasa at medical tape. Anong nangyari? Mabilis na nagbalik ang alaala ko. Ang silid ng pagsusuri, ang baso ng tubig, ang pagkahilo, ang mukha ng tatay ko sa pinto. Diyos ko, wag naman sana. Isa akong operating room nurse. Alam ko kung anong pakiramdam ng isang nephrectomy incision.
Alam ko kung anong ibig sabihin kapag nagising ka na may 6 na pulgadang tahi sa iyong gilid at isang malalim na sakit sa lugar kung saan naroon dapat ang isang organo. Pinindot ko ang call button ng 3 beses. Isang nurse ang lumitaw, bata pa, kinakabahan at iniiwasan ng aking mga mata. Miss Reyes, gising ka na pala? Tatawagin ko ang doktor. Anong operasyon ang ginawa sa akin? Ang boses ko ay paos. Anong ginawa nila sa akin? Ipapaliwanag ng doktor ang lahat. Nurse ako. Alam ko kung ano ang hiwang ito. Sabihin mo sa akin. Tumingin siya sa sahig. Sandali lang po, tawagin ko lang ang doktor. Umalis siya. Nakahiga lang ako roon, nakatitig sa kisame. Alam ko na ang sagot. Alam ko na ito noong paggising ko pa lang. Pero kailangan kong marinig na sabihin ito ng iba. Kailangan kong makita ang ebidensya. Kailangan kong malaman kung ano ang ginawa ng pamilya ko sa akin. Pumasok si Dr. Hernando Mercado sa aking silid na tela, isang taong umaasa ng pasasalamat. Siya ay nasa edad na 60, may puting buhok, at may ngiti ng isang taong sanay na igalang. Miss Reyes, sabi niya habang nauupo sa tabi ng aking kama. Mabuti at kising ka na. Napakaganda ng kinalabasan ng operasyon. Maayos ang lagay ng kuya mo at ang bato mo ay gumagana na sa katawan niya. Dapat kang maging proud. Hindi ako nag-consent sa anumang operasyon. Nawala ang kanyang ngiti sandali. Siyempre, nag-consent ka. O ang iyong guardian para sa iyo. Wala akong guardian. 34 na taon na ako. Kumuha siya ng isang papel mula sa folder. Isang consent form. Ang linya para sa pasyente ay bakante. Ang linya para sa guardian ay may pirma ng aking ina. Pumirma ang iyong ina bilang iyong medical guardian, sabi ni Dr. Mercado, na tila ito ang nagpapaliwanag sa lahat. Dahil sa iyong kondisyon. Anong kondisyon? Ipinaliwanag ng iyong mga magulang na mayroon kang cognitive difficulties na hindi mo kayang gumawa ng sariling desisyong medikal. Tinitigan ko siya. Dr. Mercado, sabi ko ng dahan-dahan. Ako ay isang operating room nurse na may 10 taong karanasan. Meron akong bachelor's degree at maraming professional certifications. Nakatira akong mag-isa. Ako ang humahawak ng sarili kong pera. At may trabaho ako na nangangailangan ng mabilisang desisyon sa pagitan ng buhay at kamatayan araw-araw. Namutla siya. Ang pirmang ito, patuloy ko habang itinataas ang papel, ay walang legal na basehan. Sa ilalim ng batas, ang pagsasagawa ng operasyon ng walang informed consent sa isang nasa tamang pag-iisip na nasa edad ay assault at battery. Nakakakita ako rito ng ebidensya ng isang felony. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ako. Ang papel na ang nagsabi ng lahat ng kailangang sabihin. Dumating ang aking mga magulang makalipas ang 1 oras. Dala ang mga bulaklak, mamahaling uri mula sa sikat na flower shop na nakabalot sa cream-colored na papel. Inabot ito ng nanay ko na parang isang alay. Ang tatay ko ay nasa likuran niya. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Nakatingin sa paligid ng silid na parang tinitingnan ang isang property na bibilhin niya. Heto na ang anak namin, sabi ng nanay ko habang inilalagay ang mga bulaklak sa tabi ng kama ko. Ano ang nararamdaman mo? Tiningnan ko siya. Ang babaeng nagtulak sa akin sa duyan, naggupit ng buhok ko para sa school photos. Naupo sa tabi ko noong may trangkaso ako. Ang babaeng pumirma sa isang papel para hayaan ang mga estrangero na hiwain ako. Kinuha ninyong bato ko. Hindi nawala ang kanyang ngiti. Anak, iniligtas natin ang kuya mo. Naging bahagi ka ng isang magandang bagay.
Nang hindi nagtatanong sa akin, nang hindi sinasabi sa akin, nilasing ninyo ako at hinayaan silang kunin ang organo ko. Lumapit ang tatay ko. Tala, huwag kang madrama. Tapos na ito at nabubuhay na si Mateo. Dapat kang maging masaya tungkol doon. Dapat akong maging masaya? Bata ka pa, sabi niya, sa tono na ginagamit niya kapag nagpapaliwanag ng isang simpleng bagay sa isang taong mahina ang ulo. Walang asawa, walang anak. Para saan mo pa kailangan ng 2 bato? Si Mateo ay may kinabukasan, totoong kinabukasan. At ikaw? Nagkibit-balikat siya. Anak ka lang. Ang mga anak na babae ay nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Ganoon yun. Tumango ang nanay ko. Alam naming maintindihan mo rin ito sa huli. Kailangan mo lang ng konting tulak. Tiningnan ko sila. Naghahanap ng guilt, ng kahihiyan, ng anumang senyales na naintindihan nila ang ginawa nila. Walang anuman. Naniniwala silang tama sila. Naniniwala silang utang ko ito sa kanila. At sa sandaling yun, may natanto ako na nagwasak sa akin at nagpalaya sa akin ng sabay. Hindi ako kailanman naging anak nila. Ako ay laging spare parts lang. Matapos umalis ng aking mga magulang na may kasiyahan at ngiti sa kanilang mga labi, nakahiga ako sa dilim ng matagal. Nag-iisip ako kung hahayaan ko na lang ba ito. Inisip ko kung anong ibig sabihin ng paglaban sa kanila. Ang mga abogado, ang mga akusasyon, ang pamilya na tatawagin akong walang utang na loob, mapaghiganti at masama. Inisip ko si Mateo sa loob ng parehong gusaling ito. Nagising na gamit ang aking bato, nabubuhay dahil kinuha nila ang isang bahagi ng aking pagkatao nang walang paalam. At pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono. Hindi ito kinuha ng ospital. Bakit pa? Inaasahan nilang magiging isang mapagmahal na kapatid ako na magpapasalamat sa pagkakataong makatulong. Dinihal ko ang 9 isa-isa. Gusto kong mag-report ng isang assault, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Nakahanap ako ng linaw sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Dinala ako sa Riverside Medical Center sa ilalim ng maling pangako. Pinatulog ako ng walang pahintulot. At habang wala akong malay, kinuha ng isang surgeon ang aking bato. Pinaulit ng dispatcher ang sinabi ko. Ginawa ko. Pumirma ang mga magulang ko sa isang consent form na nagpapanggap na sila ang aking legal guardians. Ako ay 34 na taong gulang na nasa tamang pag-iisip. Wala akong guardians. Ito ay pagnanakaw ng organo. Ito ay isang federal na krimen. Makalipas ang 2 oras, isang babaeng naka-jacket na itim ang pumasok sa aking silid. Detective Victoria Castelo, NBI, nakatalaga sa Healthcare Fraud Unit. Naupo siya sa upuan kung saan naupo si Dr. Mercado at naglabas ng notebook. Miss Reyes, sabi niya, may isa akong tanong para sa iyo. Naghintay ako. Alam mo ba kung nasaan ang bato mo? Tiningnan ko siya. Oo, nasa loob ito ng kuya ko. Room 412, 2 palapag sa ibaba. May isinulat siya sa kanyang notebook. Ikwento mo sa akin ang lahat. Mari mo bang isipin yon? Ang sarili mong mga magulang, ang mga taong dapat ay protektahan ka, ang naging kumuha ng isang bahagi ng iyong katawan nang walang paalam. Kung nararanasan mo ito at pakiramdam mo ay hindi iginagalang ng pamilya mo ang iyong mga desisyon, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Pero ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang. Dahil nagtanong ang detektive at ang nalaman ko pagkatapos ay nagpabago sa lahat.
Hindi nag-react si Detective Castelo nang sabihin kong nasa kuya ko ang batuko. Isinulat lang niya ito ng kalmado. Ang mga kasong ganito ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ng mga tao, sabi niya. Family organ trafficking. Karaniwan ay sa ibang bansa, pero nakikita rin namin ito rito sa atin. Ang isang magulang ay nagdedesisyon na ang isang anak ay mas mahalaga kaysa sa isa pa. Nagagawa ng mga tao ang mga hindi kapani-paniwalang bagay kapag desperado sila. Huminto siya. Ang sistema ay dapat humahad lang dito. Pero ang mga hadlang na yon ay gumagana lang kung sinusunod ng lahat. Kapag meron kang isang tiwaling doktor sa isang pribadong pasilidad na may kaunting panganggasiwa, nawawala ang mga proteksyon. Paano ito nagagawa ng isang taong tulad ni Mercado? Binuo niya ang sarili niyang kaharian. Maliit na pasilidad, piniling mga staff, walang external reporting. Ang mga pasyenteng pumupunta sa Riverside ay gusto ng privacy. Hindi sila nagtatanong tungkol sa protocol. Hindi ito desperasyon, sabi ko. Plano ito ng maraming buwan. Kaya sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang diagnosis ni Mateo, ang hapunan ng pamilya, ang pressure na naging lantarang pilitan, ang pagtanggi ko, ang anonymous na tawag sa HR ko, ang family check-up na hindi pala check-up. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa email na nakita ko sa laptop ng nanay ko. Plan B timeline. Tumigil ang ballpen ni Detective Castelo. Plan B. Maaari kaming kumuha ng warrant para sa mga email records, sabi niya. Kung may paper trail, mahanap namin yun. Tumayo siya. Miss Reyes, magtatapat ako sa'yo. Ang pagpapatunay nito ay hindi magiging madali. Sasabihin ng pamilya mo na hindi ka maayos ang isip, na hindi mo kayang mag-consent, na ginawa nila yon para sa ikabubuti mo. Meron akong 10 taon ng performance reviews na magsasabi ng kabaligtaran. Mabuti, itago mo ang bawat piraso ng dokumentasyon na mahahanap mo. Huminto siya sa pinto. Isa pa, ang doktor na nagsagawa ng operasyon, si Hernando Mercado, matagal na rin namin siyang binabantayan. Baka hindi ito ang unang pagkakataon niya. Umalis siya at napagtanto ko na ang nangyari sa akin ay maaring nangyari na rin sa iba. Ang kontra-atake ay dumating sa loob ng 24 na oras. Habang nasa ospital pa rin ako at nagpapagaling, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa isang law firm. Ito ay kopya ng pahayag na ibinigay ng tatay ko sa mga investigador. Binasa ko ito nang nanghinginig ang mga kamay. Ang aming anak na si Tala Reyes ay may kasaysayan ng kawalan ng katatagan ng isip. Bilang kanyang mga magulang, kami ang tumatayong guardians niya sa loob ng maraming taon. Ang operasyon ay ginawa ng may tamang pahintulot ng pamilya at ganap na legal. May kalakip na mga dokumentong hindi ko pa nakikita kailanman. Isang sulat ng pag-aalala na ipinadala sa aking pinagtatrabahuhan 6 na buwan na ang nakalipas na nagsasabing nagpapakita ako ng kakaibang ugali. At ang anonymous na reklamo sa HR nang nalaman kong direktang nagmula sa cellphone ng aking tatay. Bumuo sila ng isang kwento. Isang kwento ng isang sirang anak na kailangang protektahan mula sa kanyang sarili. Nang hapong yon, tumawag ang ospital ko. Miss Reyes, ilalagay ka namin sa administrative leave habang may investigasyon. Bakit? Nakakatanggap kami ng mga dokumento na nagsasabing meron kang mga issue sa mental health na nakakaapekto sa trabaho mo. Nauna na sila sa akin bago pa ako makapagtanggol. Nakaupo ako sa kama ng ospital, mag-isa, hawak ang ebidensya ng pagtataksil ng aking pamilya. Kinuha na nila ang bato ko. Na yun ay sinusubukan nilang kunin ang aking karera, ang aking reputasyon, at ang aking katinuan. At halos hayaan ko na sila.
Halos. 3 araw nakalipas. Umuwi ako sa aking walang lamang apartment. Ang mga halaman sa aking bintana ay nagsisimula ng manilaw. Walang nagdilig sa kanila habang wala ako. Walang nakakaalam na wala ako. Naupo ako ng dahan-dahan sa couch at nakatitig sa dingding. Walang trabaho, walang pamilya, walang naniniwala sa akin. Ang aking mga magulang ay gumugol ng maraming linggo sa pagbuo ng isang bersyon ng aking sarili na hindi naman totoo. Isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Inisip ko ang trial na darating. Ang tatay ko sa kanyang Amerikana, ang nanay ko na may tissue. Silang dalawa na umiiyak tungkol sa kanilang problemadong anak na gumagawa ng mga kasinungalingan dahil hindi matanggap ang kanilang pagmamahal. Inisip ko si Mateo na nagpapagaling gamit ang aking bato. Malamang ay nag-eensayo na ng kanyang testimonya. Pumunta ako sa salamin sa banyo at itinaas ang aking damit. Nandun pa rin ang bendahe. Sa ilalim nito, ang isang pilat na hinding-hindi lubos nagagaling. Ebidensya. Pero sapat na kaya ito? Naupo ako uli at itinakip ang aking mga kamay sa aking muka. Sa unang pagkakataon mula nang magising ako sa recovery room, umiyak ako. Umiyak ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Hanggang sa ang buong katawan ko ay manginig. Halos sumuko na ako ng gabing iyon. Halos tanggapin ko na sila ang laging nanalo. Na ang mga taong tulad ng tatay ko ay laging nakukuha ang gusto nila. Pagkatapos, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa isang numerong hindi ko kilala. Tala, si Nathaniel Cruz ito mula sa OR. Nakita ko ang file mo. Parang hindi tama ang mga nakasulat. Pwede ba tayong mag-usap? Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming linggo. Pag-asa. Nakipagkita ako kay Nathaniel Cruz sa isang coffee shop na malayo sa ospital. Isa siyang anesthesiologist sa aming OR. Hindi kami naging malapit, katrabaho lang na tumatango sa isa't isa. Pero laging may tiwala ako sa kanya. May bukas siyang laptop sa mesa nang dumating ako. Hindi ko dapat ginagawa ito, sabi niya. Kung malaman nilang binuksan ko ang records mo, lagot ako. Pero nakita ko ang pangalan mo sa suspension list at alam kong may mali. Anong nahanap mo? Itinutok niya ang laptop sa akin. Ito ang anesthesia record ko mula sa Riverside Medical Center. Tingnan mo ang timeline, sabi niya habang itinuturo ang screen. Binigyan ka ng pampatulog ng 10:47 minuto ng umaga. Ang consent form ay may timestamp na 10:32 minuto ng umaga. Tumingin siya sa akin. Pinatulog ka 15 minuto bago pa nila makuha ang sinasabi nilang consent. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. At heto, nag-scroll down siya. Ang note ng doktor ay nagsasabing, Patient sedated at family's request prior to consent verification. Isa itong malaking protocol violation. Dapat i-verify ang consent bago ang sedation, hindi pagkatapos. Ito ay alinman sa matinding kapabayaan o alam nilang hindi ako mapapakonsent. Eksakto. Naglabas siya ng isang USB drive. Gumawa ako ng mga kopya. Lahat. Ang anesthesia record, ang surgical notes, ang consent form na may mga maling timeline. Hindi lang ito malpractice, Tala. Ito ay ebidensya ng sabuatan. Kinuha ko ang drive. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil nakasama kita sa trabaho ng 6 na taon. Isa ka sa pinakamagaling na nurse na kilala ko. At ang ideya na hindi mo kayang mag-consent sa sarili mong operasyon? Nakaka-insulto yun para sa'yo at para sa lahat ng nakatrabaho mo. Hindi ako makapagsalita, kaya hinawakan ko na lang ang drive
at hinayaan ang sarili kong maniwala sa unang pagkakataon na maari akong manalo. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Detective Castelo. Nakuha na namin ang warrant para sa mga email records, sabi niya. Miss Reyes, kailangan mong makita ito. Ang field office ng NBI tila isang typical na opisina. Dinala ako ni Detective Castelo sa isang conference room kung saan ang mga printout ng mga email ay nakalatag sa mesa. Plan B, sabi ni Castelo. Ipinadala ito ng tatay mo sa nanay mo at sa kuya mo 2 araw matapos ng tumanggi. Binasa ko ito. Luz, nakausap ko na si Mercado. Sabi niya kung mailalarawan natin si Tala na walang kakayahang mag-isip, maaari tayong pumirma bilang guardians. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Wala nang oras si Mateo. May iba pa. Ischedule ang appointment sa ospital ni Mercado. Sabihin sa kanya na family check-up lang. Huwag babanggitin ang kahit ano pa. Kinumpirma ni Mercado na tatanggapin niya ang guardian consent. Ang bayad ay 2.5 milyong piso. Siguraduhin hindi niya madadala ang cellphone niya sa loob. Ayaw natin ng anumang recording. At pagkatapos, ang isa na pinakanasaktan ako, isang email mula kay Mateo. Salamat pa. Ito lang ang tanging paraan. Utang naman niya ito sa atin. Utang ko sa kanila. 28 taon na naging anak na binaliwala, ang hindi kailanman naging sapat, ang nagtrabaho at nag-ipon at bumuo ng buhay mula sa wala. At sa isip ng kuya ko, may utang pa rin ako sa kanila. Ang mga email na ito ay nagpapatunay ng premeditation, sabi ni Castelo. Sabuatan para sa assault, medical fraud at forgery. Sapat na ito para sa isang grand jury. Inilapag ko ang papel ng maingat. Ano mangyayari ngayon? Ngayon, aarestuhin namin sila. Tumango ako. Dapat ay nakaramdam ako ng tagumpay. Pero pagod lang ang naramdaman ko. Sa kabila ng pagod, mayroon ding determinasyon. Kinuha nila ang bato ko. Wala na silang kukunin pang iba. Ang susunod na linggo ay naging mabilis. Una ay ang opisyal na pahayag ng NBI sa HR ng aking ospital. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Perla habang binabasa ito. Ang parehong babaeng nagduda sa katinuan ko, na yon ay nalamang ang mga bintang na iyon ay ginawa ng mga taong nagplano na nakawin ang aking mga organo. Miss Reyes, sabi niya, sa ngalan ng ospital, gusto kong humingi ng tapat na paumanhin. Natanggap ko ang email makalipas ang 1 oras. Full reinstatement, back pay, at isang formal na sulat ng paumanhin mula sa CEO ng ospital. Binasa ko ito ng 3 beses bago ko ito inilagay sa folder kasama ang iba pang ebidensya. Tumawag si Detective Castelo ng hapong iyon. Natrace namin ang anonymous na tawag sa HR. Nagmula ito sa cellphone ng tatay mo. Hindi man lang niya sinubukang itago. Hindi niya akalain na kailangan niyang gawin yon. Isang sandali ng katahimikan. May isa pa. Nagsimula na kaming tumingin sa iba pang mga kaso ni Dr. Mercado. Ang paunang pagsusuri ay nagpapakita na ang operasyon mo ay hindi isang hiwalay na insidente. Maaring may iba pang mga biktima. Iba pang mga biktima? Iba pang mga anak o asawa na hiniwa habang natutulog dahil may nagdesisyon na ang kanilang mga organo ay mas mahalaga kaysa sa kanilang kalayaan? Kailan ng hearing? Tanong ko. Ang mga indictment ay inilabas na kaninang umaga. Gerardo Reyes, Luz Viminda Reyes, Mateo Reyes, at Hernando Mercado. Ang mga kaso ay sabuatan, assault with bodily harm, medical fraud, at forgery. At ang pag-aresto? Tapos na. Ang mga magulang mo ay kinuha na sa kustodya 2 oras na ang nakalipas.
Si Mateo ay inaresto sa ospital. Maayos na ang lagay niya para sa isang selda. Huminga ako ng malalim. Nagsimula na. Isang buwan ang nakalipas. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa banyo habang suot ang isang navy blue suit na binili ko para sa pagkakataong ito. Ang subpina ay nasa mesa sa kusina. Ang pangalan ko ay nakasulat sa itim na tinta. United States versus Reyes sa ilalim ng federal court system. Ngayon, uupo ako sa korte at sasabihin sa hukom kung ano ang ginawa ng pamilya ko sa akin. Titingnan ko ang aking mga magulang at ipapaliwanag kung paano nila ako pinatulog, hiniwa at ninakawan. Nagbabala si Detective Castelo na magiging mahirap ito. Susubukan ng mga defense attorney na ilarawan ka bilang hindi matatag, mapagigante at isang anak na tinatanggihan ang pagmamahal ng pamilya. Alam ko, hindi ako magiging emosyonal. Hindi ko itataas ang boses ko. Ako ay magiging kalmado, makatotohanan at matatag. Nurse ako. Nakahawak na ako ng puso ng tao habang inaayos ito ng mga surgeon. Kaya ko ito. Pumasok ako sa courthouse. Maraming news van sa labas. Lumabas na ang balita. Lokal na pamilya inakusahan ng pagnanakaw ng organo. Naglakad ako nang hindi tumitingin sa mga kamera. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Pero puno ang gallery. Mga reporter sa likod, mga notebook ay bukas. Ilang muka ang nakilala ko mula sa ospital. Mga katrabaho na dumating para suportahan ako. At sa defense table, ang aking pamilya. Ang tatay ko ay suot ang kanyang blazer, nakaupo ng tuwid. Ang bagang ay nakatitig, nagpapakita ng parehong tigas ng ulo sa buong buhay ko. Kahit na yun, mukha pa rin siyang taong naniniwala wala siyang ginawang mali. Ang nanay ko ay nasa tabi niya. Pinupunasan ang kanyang mga mata. Suot niya ay itim, na tila dadalo sa isang libing. At si Mateo, ang kuya ko, ay namumutla, mas payat kaysa dati. Ang bato sa loob niya, ang aking bato, ang nagpapanatili sa kanya na buhay. Inisip ko kung naiisip pa niya yon, kung bawat tibok ng kanyang puso ay nagpapaalala sa kanya ng ginawa nila. Naupo ako sa likod ng prosecutor's table. Pumasok ang hukom. Ang court na ito ay nasa session na. Sabihin ang iyong pangalan para sa record. Tala Marie Reyes. Ang prosecutor, si Diane Walsh, ay tumayo malapit sa akin. Miss Reyes, maaari mo bang ilarawan ang relasyon mo sa mga akusado? Sila ang pamilya ko. Si Gerardo ang tatay ko. Si Luz Viminda ang nanay ko. Si Mateo ang nakatatanda kong kapatid. At bago ang Oktubre 14 ng taong ito, paano mo ilalarawan ang relasyong yun? Huminga ako. Komplikado. Hindi ako kailanman naging prioridad. Lagi itong si Mateo. Maaari mo bang sabihin sa korte kung anong nangyari noong Oktubre 14? At ginawa ko. Sinabi ko ang bawat detalye. Ang diagnosis, ang pressure, ang pagtanggi, ang pananahimik, ang anonymous complaints, ang family check-up na isa palang bitag. Inilarawan ko ang paggising ko sa recovery na may mga tahi. Inilarawan ko ang consent form na may pirma ng aking ina. Inilarawan ko ang pagtingin ko sa aking mga magulang habang may dalang bulaklak at sinasabihan akong dapat ako magpasalamat. Tahimik ang buong korte. Nang matapos ako, nagtanong ang prosecutor ng huling bagay. Miss Reyes, nang malaman mong ang nanay mo ang pumirma bilang guardian mo, anong naisip mo? Tiningnan ko ang aking mga magulang. Nanginig ang kamay ng nanay ko. Ang bagang ng tatay ko ay matitigas. Naisip ko na sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko na sila ng malinaw. Isang mahabang katahimikan. Naisip ko na sa wakas
ay naintindihan ko na kung ano ako para sa kanila. Hindi anak, hindi tao, kundi bahagi lang. Spare parts para sa anak na mahalaga. Ang mga salitang iyon ay naiwan sa hangin. Sa gallery, may narinig akong umiiyak. Hindi ko tiningnan kung sino. Nanatili akong nakatingin sa harap. Kalmado, makatotohanan, at matatag. Natanto ko na hindi ako magiging sapat para sa kanila. Hindi dahil may kulang sa akin, kundi dahil sila ang may kulang. Ang defense attorney, si Richard Hartley, ay lumapit. Ms. Reyes, sinasabi mong nasa tamang pag-iisip ka, pero hindi ba't totoo na nahirapan ka sa emosyon mo nun? Hindi. Wala ka bang naging insidente sa trabaho? 10 taon na akong nurse na may magagandang performance reviews. Naglabas siya ng papel. Mayroon ako ritong reklamo mula sa HR ng ospital ninyo. Ipinadala yun ng anonymous ng tatay ko gamit ang cellphone niya. Na-trace na ito ng NBI. Nagkaroon ng bulungan sa korte. Ms. Reyes, hindi ba pwedeng ang pamilya mo na mahal ka ay gusto lang tumulong sa isang desisyong hindi mo kayang gawin? Bago pa ako makasagot, may sumigaw mula sa defense table. Utang niya ito sa amin! Ang tatay ko ay nakatayo na. Ang mukha ay kulay ube sa galit. Itinuturo ako ng daliri. Pinakain ko siya, dinamitan, binigyan ng bahay, at may lakas siya ng loob na maupo riyan at hinampas ng hukom ang gavel. Mr. Reyes, maupo ka. Anak siya. Ang mga anak ay nagsasakripisyo. Ganun dapat. Hinawakan siya ng 2 bouncers. Ang nanay ko ay hinihila ang kanyang manggas. Umiiyak. Si Mateo ay nakayuko lang. Pero nagpatuloy ang tatay ko sa pagsigaw. Akala mo mas magaling ka sa amin? Wala ka lang. Spare parts ka lang, Tala. Yun lang ang tanging silbi mo. Pinilit siyang paupo ng mga bouncers. Tahimik ang lahat. At ako, nakaupo lang sa witness box. Hinayaan kong umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita. Sinabi na niya ng malakas ang lagi nilang pinaniniwalaan. Na yun, alam na ng lahat. Pagkatapos ng 15 minutong recess, ipinakita ang mga ebidensya. Isang malaking screen ang ipinasok sa korte. Ang mga email ay isa-isang lumabas. Luz, nakausap ko na si Mercado. Sabi niya kung mailalarawan natin si Tala na walang kakayahang mag-isip, maaari tayong pumirma bilang guardians. Nagkaroon ng ingay sa mga reporters. Ang pangalawang email, schedule ang appointment sa ospital ni Mercado. Sabihin sa kanya na family check-up lang. Huwag babanggitin ang kahit ano pa. Ang pangatlo, siguraduhin hindi niya madadala ang cellphone niya sa loob. Ayaw natin ng anumang recording. At ang huli, 2.5 milyong piso para sa foundation ni Mercado. At ang galing kay Mateo, salamat pa. Ito lang ang tanging paraan. Utang naman niya ito sa atin. Sinabi ng prosecutor, ang mga email na ito ay nagpapakita ng malinaw na premeditation. Niloko nila si Ms. Reyes. Nagbayad sila sa isang doktor para sa isang illegal na operasyon. Ito ay sabwatan. Ito ay fraud. Ito ay assault. Tiningnan ng hukom ang pamilya ko. Ang tatay ko ay nakatingin sa dingding. Ang nanay ko ay umiiyak ng tahimik. Hindi inangat ni Mateo ang kanyang ulo. Batay sa ebidensya, sabi ng hukom, ang court na ito ay nakakakita ng sapat na basehan para ituloy ang trial. 2 linggo matapos ang hearing, tumawag si Detective Castelo. Nagkaroon ng deal si Dr. Mercado. Testigo siya laban sa pamilya mo kapalit ng mas mababang parusa.
May nalaman pa ang NBI. Binasa ko ang deposition ni Dr. Mercado. Pahina 43. Ito ba ang unang pagkakataon na lumapit si Gerardo Reyes tungkol sa organ donation? Hindi. Mga 10 taon na ang nakalipas. Nang magkaroon si Mateo ng issue sa atay, tinanong ni Gerardo kung pwedeng kumuha ng bahagi ng atay mula sa kanyang anak nang walang consent. Anong sinabi mo? Sabi ko, hindi pwede noon. Masyadong mahigpit. Anong sagot niya? Sabi niya, tandaan mo lang siya. Siya ang backup plan ko. Inilapag ko ang papel. 10 taon na ang nakalipas. Noong 24 pa lang ako, nagsisimula pa lang sa trabaho, ang tatay ko ay tinatawag na akong backup plan. Ginawa niya akong insurance policy na pwedeng gamitin kapag ang totoong anak ay may kailangan. Lahat ng mga okasyon na pumunta ako para makuha ang pagmamahal nila, ako pala ay tinitingnan lang bilang piyesa. Isang sulat ang dumating mula sa kulungan kung saan nakakulong si Mateo habang naghihintay ng trial. Mahal kong Tala, hindi ko inaasahang babasahin mo ito. Hindi ko itatanggi na alam ko ang plano. Sinabi ko sa sarili ko na magiging okay lang ang lahat, na maintindihan mo rin kami. Hindi ko tinanong ang mga detalye dahil ayaw kong malaman ang sagot. Hindi yun kawalan ng malay. Iyon ay kaduwagan. Nang magising ako sa operasyon, wala na akong magagawa. Ang bato mo ay nasa loob ko na. Hindi ako humihingi ng tawad. Alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Ginawa ko ito dahil gusto kong mabuhay. Araw-araw, bawat hininga ko, iniisip ko kung anong halaga nito. Hindi ka nagkaroon ng utang sa amin, Tala. Patawad, Mateo. Binasa ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay itinapon ko na lang. Gusto niya ng kapatawaran para gumaan ang loob niya. Hahayaan ko siyang mabuhay na alam niyang ang bato sa loob niya ay ninakaw niya mula sa kapatid niya. Sapat na yon. Ang trial ay tumagal ng 4 na oras. Sa huli, ang hatol ay lumabas. Guilty sa lahat ng counts para sa lahat ng akusado. Sa sentencing, sinabi ng hukom, Gerardo Reyes, hinahatulan ka ng 15 taon sa federal na kulungan. Walang nagbago sa mukha ng tatay ko. Luz Viminda Reyes, 8 taon sa kulungan. Humagulgol ang nanay ko. Mateo Reyes, 10 taon sa kulungan. Tumingin sa akin si Mateo. Wala akong naramdaman. Dr. Hernando Mercado, 12 taon sa kulungan at permanenteng pagbawi ng iyong lisensya bilang doktor. Natapos na ang lahat. 1 taon na ang nakalipas, ang apartment ko ay puno na ng liwanag. Marami na akong halaman. Meron na rin akong pusa na naggangalang Oliver. Charge nurse na ako ngayon. Ipinagdiwang ng mga katrabaho ko ang promotion ko. Minsan sa isang buwan, sumasali ako sa isang support group. Ang aking natitirang bato ay malusog at gumagana ng maayos. Ang pilat sa likod ko ay naging isang manipis na puting guhit na lamang. Ang restraining order laban sa aking mga magulang at kay Mateo ay permanente. Hindi sila pwedeng lumapit o kumuntak sa akin habang buhay. At hindi ko sila hinahanap. Noong una, akala ko ay magiging malungkot ako. Pero hindi ka maaring mawalan ng isang bagay na hindi mo naman talaga nakuha. Ang nakuha ko lang ay papel sa kwento nila bilang spare parts. Ngayon, may sarili na akong kwento. At akin ito. Nakaupo ako sa paborito kong coffee shop habang isinusulat ko ito. Ang notebook ko ay bukas at ang unang pahina ay may nakasulat. Katawan ko, kwento ko, batas ko. Hindi ko itatanggi na naging mahirap ang nakalipas na 2 taon.
Pero hindi ko pinagsisisihan ang pagtawag sa pulis. Hindi ko pinagsisisihan ang pagpapakulong sa kanila. Dahil ito ang natutunan ko. Ang dugo ay hindi nagbibigay ng karapatan sa sinuman na angkinin ang katawan mo. Ang pagiging pamilya ay hindi nangangahulugan na may karapatan silang kumuha ng bahagi mo. Ang mga taong nagmamahal sa iyo ay hindi ka lalasunin at hihiwain. Hindi sila gagawa ng mga palsipikadong dokumento. At kung tratuhin ka nila ng ganoon, kahit kapamilya mo pa sila, may karapatan kang lumayo. Wala kang utang na paliwanag. Wala kang utang na kapatawaran. Wala kang utang na kahit ano. Kung nasaan ka man ngayon sa sarili mong kwento, tandaan mo, may pahintulot kang umalis. Laging meron. 3 bagay ang gusto kong iwan sa inyo. Una, ang salitang hindi ay isang kumpletong pangungusap. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ayaw mong isakripisyo ang sarili mo para sa iba. Pangalawa, idokumento ang lahat. Kapag pakiramdam mo ay may mali, isulat mo. Itago ang mga email at screenshot. Ang paper trail ay nagliligtas ng buhay. Pangatlo, ang tunay na pag-ibig ay may hangganan. Ang tunay na pag-ibig ay iginagalang ang iyong katawan, ang iyong mga desisyon, at ang iyong kalayaan. Anumang bagay na labas doon ay hindi pag-ibig, kundi pag-aari. Yan ang kwento ko. Ingatan mo ang sarili mo.